Tinatayang 3 ang namamatay kada araw sa Pilipinas dahil sa pagkalunod. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, tigmahigit 3,000 ang drowning fatalities noong 2023 at 2024. Sa katunayan, sa ating bansa, ang pagkalunod ang nangungunang sanhi ng preventable injury-related deaths o yung mga insidenteng pwede naman sanang mapigilan sa pamamagitan ng pag-iwas sa panganib at pagpapatupad ng mga pulisiyang pangkaligtasan. Ayon naman sa World Health Organization, 6 hanggang 7 sa bawat 1,000 namamatay sa Pilipinas ay dahil sa accidental drowning, na siyang itinuturo ng Aurora Police Provincial Office na dahilan sa pagkamatay ng players ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Meron po silang activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang tita po yung lalim ng tubig at bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Ang paghahalintulad ng Aurora Police sa sinapit ni Baterbonia at Adili ay kahalintulad ng mga natatangay ng rip current sa dagat. Ano nga ba ang rip current at paano makaliligtas mula rito? Kapag humahampas ang alon sa dalampasigan, ang naiipong tubig ay naghahanap ng pinakamabilis at pinakamadaling lagusan pabalik ng dagat. Kaya kapag mas mataas ang hampas ng ilang alon, ang tubig ay dumadaloy pababa sa pagitan ng mga ito at umaagos pabalik ng dagat. Dito nabubuo ang rip current. May pagkakataong tumitigil ito sa malapit sa dalampasigan. Pero kung minsan ay umaabot ito ng hanggang ilang metro mula sa shoreline. Ang pinakadelikadong uri ng rip current ay yung nabubuo dahil sa sandbars. Kapag kasi tumatama ang tubig dagat dito, lumalaki ang mga alon. Ang peligro ay nag-uugat sa pabago-bagong hugis at taas ng sandbar. Kapag nagkaroon ito ng gap, mas matataas ang alon sa gilid ng siwang. Ang resulta, nagsisilbi itong parang imbudo kung saan mabilis na umaagos ang tubig pabalik sa dagat. Ang bilis ng tubig dyan ay umaabot sa hanggang 8 feet per second. Kahit ang Olympic swimmers, hindi kayang labanan ng rip current ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration. Kaya tinatawag ang mga ito bilang drowning machines. Ang Pacific Ocean ay prone sa rip currents dahil sa malalaking alon doon at mayaman ang karagatan sa coral reefs, sandbars at mabatong headlands. Ang Dipapulaw Aurora, kung saan nag-draining sina Baterbonia at Adili, ay nakaharap sa Pacific Ocean. Ayon naman sa mga eksperto, may paraan para matukoy ang rip current at maiwasan ang peligrong dulot nito. Mas madilim ang kulay ng tubig at tila daanan patungo sa malalim na bahagi ng dagat ang rip current. Mapapansin din ito sa pagitan ng mga alon kung saan tila patag ang tubig at hindi sumasabay sa paghampas sa dalampasigan. Mabilis ang palatandaan ang mga bula o foam, maging ang mga lumulutang na debris na mabilis tinatangay palayo ng pampang. Sakali namang aksidenteng napunta ka sa rip current, dapat huwag magpanik. Huwag subukang lumangoy pasalubong sa current dahil masyado itong malakas. Sa halip, lumangoy ng pahalang o parallel sa dalampasigan hanggang makaalis sa rip current. Kung hindi ka naman makaalis sa agos, magpalutang-lutang, itaas ang kamay, at sumigaw para humingi ng saklolo. Gaya ng laging paalala ng mga otoridad, hindi natin masasabi kung kailan mangyayari ang aksidente. Kaya mahalaga ang masusing assessment, lalo na kapag magsasagawa ng aktibidad sa dagat, para hindi mangyari ang trahedyang pwede namang maiwasan. Ako si June Veneracion para sa GMA News.